Sure ka na ba talaga sa desisyon mo yan? Bianca, ano ka ba? Buo na yung desisyon ko. Isang buwan ko na itong pinag-isipan kaya alam kong ito na talaga. Hindi na talaga magbabago yung isip ko. Relihiyosa ka. Hindi ko talaga inaakalang magagawa mo yan. Ayun na nga, Bianca Relihiyosa akong tao. Mali naman talaga na mabuntis ako nang wala namang asawa. Ganun ba yun? Para sa akin lang ha? Okay lang naman na mabuntis na walang ama or hindi kasal. Kesa naman sa, Diyos ko naman, maawa ka naman dyan sa batang dinadala mo. Alam mo, hindi ako relihiyosang babae. At aminado akong malandi akong babae. Makati ako. Pero, you know, hindi ko naman kayang gawin yung gagawin mo niyan, girl. Pasalamat ka na lang talaga. At kaibigan kita. Dahil kung hindi, tatadyakan ko talaga yung uso mo. Oh, ito na Sundan lang natin itong Google Map. Papunta yan kay Mang Poro. Sino ba kasi yung ama niyan? Ba't naman ayaw kanyang panagutan? Ayan tuloy, magkakagawa ka na naman ng kasalanan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, Bianca, gagawin mo rin to. Ana? Girl, gising na dyan. Nandito na tayo. Bahay na ba ito ni Mang Poro? Bumaba na lang tayo para makapagtanong-tanong tayo dyan sa labas kung saan pa dito yung bahay ni Mang Poro. Sigurado ko na ba dyan, Ining? Dahil kapag yan ay nawala, hindi na natin maibabalik yan. Ana, alam mo may oras pa para mag-pack out. Magsabi ka lang. Shh! Ano ka ba naman? Nandito na tayo, Ito na yun. Hindi na talaga magbabago. Masaya ako kapag nagawa ko to. Kaya Mang Poro, sige na po. Handa na ako. Oy, kung ganun, tara na at pumasok ka na sa loob dahil handa na ang aking mga kagamitan. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng kaibigan mong si Ana? Siya pong may gusto nun. Sinamahan ko lang po siya pumunta ng Barrio Mandulo para puntahan po si Mang Poro doon. At bilang matalik na kaibigan niya, lahat ng kagustuhan niya, sinusuportahan ko. Wala po talaga akong kasalanan. Malinis po ang konsensya ko. Magsabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo, Bianca. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi ka talaga magsasabi ng totoo, Bianca. Ayaw mo talaga umamin. Sabihin mo na yung totoo. Sabihin mo na yung totoo. Sabihin mo na yung totoo. Hindi ka talaga magsasabi ng totoo. Tama na! Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon.
Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba, kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan, baon mo yan. O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit ha. Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pangdagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Eh, testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako. Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso nyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Eh, ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, Tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na niyan. Paano naman tayo niyan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay, ay, anak, si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak. Isa siyang keyboard actor sa Malaysia. Ano? Nakikipagtalik ang tatay mo sa mga kapwa ng lalaki, anak. Para kumita ng malaking pera. Pero ang kapalit naman nito, kailangan daw videohan. All this time, alam nyo yung trabaho ni tatay sa abroad, pero hindi nyo siya pinigilan? Pero anak, alam mo namang kahit isang tuka lang tayo noon. Pero kita mo ngayon, ang dami na nating pera, ang ganda ng bago nating bahay, at ang laki-laki. Tapos nabibili na natin lahat ng gusto natin. 'Di ba? Dahil lang yun sa trabaho ng tatay mo, anak. Wala akong pakialam, Nay. Kahit maubos pa lahat ng naipundar natin, makauwi lang si tatay dito ng buhay. Uuwi dito si tatay at dito siya magpapagaling ng sakit niya. Wala akong pakialam kung maghirap man tayo ulit. At kapag hindi mo pinauwi si tatay, tandaan mo to, Nay. Kalimutan mo nang may anak ka pa.